Bagong taon, mga sanggay, bagong balita na naman po. Eto, si Boyeng Rimulya daw po ay isinugod sa ospital. Well, alamin po natin kung totoo yan. So, ayun nga po mga sangkay, may kumakalat ngayon na balita na si Boyeng Rimulya daw po ay isinugod sa hospital. Tingnan po natin kung gaano totoo yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay! Ito nga po mga sangkay ang balita. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Happy New Year po sa inyong lahat. No? Ano ba, may hangover pa ba hanggang ngayong sa araw na to mga sangkay? Dahil po sa selebrasyon ng bagong taon. But well, I'm praying for healthy New Year. More blessings to come. And I hope na tayo lahat mga sangkay ay mas maging masagana, maging maayos sa taong ito. Ayun nga po, ito po yung kumakalat na chismis. Si Boyeng Rimulya daw po ay sinugod sa hospital. Ito. News. Boyeng is reportedly rushed to the hospital. Is Romy calling for him? Mga sangkay, si Boyeng Rimulya daw po ay isinugod sa hospital. Ngayon, bagong taon, bagong fake news. Gusto lamang po natin mga sangkay, i-debunk. Kasi nga po, makalat. Tingnan nyo yung nag-share, 735 shares. Mayroong 4.7 thousand comments at mayroong 13,000 na reactions. Kita nyo mga sangkay? Alam nyo, naglipa na ngayon ng fake news at nagpapauso talaga nito itong mga DDS, no? Sa mga sangkay sa social media, ang kadalasan kong nakikitang gumagawa ng fake news itong mga DDS eh. Ewan ko ba bakit ganoon sila mga sangkay? Siguro wala na silang mahita na magandang ibalita para laban sa mga kalaban. O, pag sinabing kalaban, of course, the administration mga sangkay. Kaya ito po yung nakikita nila mga sangkay na kumbaga pampalubag ng kanilang kalooban na gumawa na lamang po ng fake news para magmukha silang panalo. Kasi mga sangkay, 2026 na, yung kanilang planong pagpapabagsak kay PBBM ay hindi po nangyayari. Diba? Kaya gumagawa po sila ng kung ano-anong kwento, kagaya po nito. Di sinugod daw po sa hospital si Boyeng Rimulya. What? Ngayon, nagganap-panap kasi ako sa social media. Ganap ako sa mga balitaan sa social media, ABS-CBN, News 5, GMA News. Wala po akong nakita, mga sangkay, na sinasabing si Boyeng Rimulya ay isinugod sa hospital. So, ito po ay fake news, mga sangkay, mga kababayan. Bagong taon, bagong fake news, bagong pagde-debunk yung ating ginawa, mga sangkay. Kasi, kung wala magsasalita, diba? Sino pang gagawa na ito? May ilan na rin po mga vlogger na nag-ano na ito. Nakita ko na nag-debunk na itong kalokohang ito, mga sangkay. No? Pero ito po ay fake news. Okay, ulitin ko. Fake news po ito. Alam nyo, pauso talaga itong mga to, no? Siguro, pangkalahatan, wag natin gagawin itong ganitong klaseng gawain. Nagagawa tayo ng kwento na hindi naman talaga totoo. Paano pag binalikan itong mga to ni... Sino ba tong ito? Tingnan po natin. Paano pag binalikan sila ni Boyeng, tapos bigla silang ireklamo, di ba? Walang picture dito kung sino yung taong to. Pero madaling mahanap to, syempre. Nakatira pa raw ito sa Sarangani. Ayan, Merong 15,000 followers.
Ba ito, ang daming nag-share, di ba? Daming naniniwala din eh. No comment. Sabi naman ng isa, please be true and make it fast. DDS to. Kaya pala tahimik lang. Kita nyo mga sangkay, daming naniniwala din. Daming nag-share, oh. May nagko-condolences pang iba. Mga sangkay, ingat po tayo sa fake news, okay? Sobrang daming fake news ngayon. Bagong taon, di man lang naisip na magbagong kumbaga, kalma muna sa fake news. Di ba? Bagong taon, dapat, kumbaga, teka lang, kalma muna ako sa fake news. Kasi bagong taon eh. Kahit ilang araw lang na bagong buhay. Pero talagang hindi nila ata kaya eh. So, ito po ay bahagi ng kanilang panglilito sa mga kababayan po natin. Ganyan po sila eh. Naalala nyo si BBM? Ginawan po nila ng issue na gumagamit. Nung una, nag-umpisa po yun sa chismis. Kahit nga ako, kahit sa akin, nakarating po yun. Ito daw, si BBM ay gumagamit. Gulat na gulat ako. Sabi ko, minuto ko pa naman yan. Pero hindi ako nagsalita. Hinintay ko muna yung ebidensya na lumabas. Saka ako magngangak nga kung totoo o hindi. Hinintay ko yun kasi may video eh. May video daw, ayon sa kwento. Nung lumabas na po yung video, anak ng Doku AI. Tapos yung pagkakagawa pa sa AI, alam nyo yung pangit na pagkakagawa ng AI video na gumagamit. Pangit pa yung pagkakagawa, mga sangkay. Kasi at that time yung AI bago-bago pa lang eh. Marami pang di ba? Marami pang error. Marami pang bug, mga sangkay. Ngayon, nung nakita ko yung video, sabi ko, oy, hindi ito. Dito ko napapatunayan na hindi ito ang totoong BBM. Sa mukha, sa tenga, sa ilong, lahat mga sangkay, iba. Kasi tinignan ko yung tenga ni BBM, iba ang layo ng tenga. Malalim to. Yung kay BBM, nakalabas lahat yung medyo malaki-laki yung tenga ni BBM. Tapos, yung buong mukha nung kinumpara kay BBM, hindi ito si BBM. Tapos yung hairstyle, iba rin. So, mga sangkay, doon na nabasag ang fake news. Laban po sa sinasabing gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Madali lang kasi magsabi, madaling mag-post ng mga ganito. Patunayan nila. Kung totoo ito, dapat may picture. Na ayun, sinusugo. Dapat ini-AI na rin nila eh. 'Di ba? Parehas na lang, gagawa sila ng fake news. Dapat ini-AI na lang nila. Pwede naman sabihin lang doon na i-upload nila yung picture ni Boying Rimulya. Tapos, nila sa AI na kunwari sinusugod sa hospital. 'Di ba mga sangkay? Pambira. Kaso hindi nila ginawa. Medyo rin eh. Di sana yung maniniwala, sobrang dami pa kaysa dito. Dito lamang po pinapatunayan na yung mga DDS, talagang madali po silang mauto nitong mga kapwa rin nila. Influencer na DDS. Diba? Kita nyo mga sangkay, baka sumunod nito. Si BBM, isinugod sa hospital. Tapos maniniwala lahat. Diba? Mga sangkay. Kasi, wala, ang bilis po talaga nila maniwala. Kita nyo, bagong taon, bagong fake news. Saan ka nakakita noon mga sangkay? Ang titigas talaga ng mukha. Arak ng toko Di man lang naisip na magpahinga sa kaka-fake news no? Di man lang nila naisip na bagong taon na. Medyo, siguro mga for 1 week. Hindi muna ako magpo-post ng fake news. Bahay-bahay muna ako. Kausapin ko muna yung mga anak ko. Kaso wala talaga eh. Hindi kinakaya ng tunay na pagkatao nila at tunay na budhi nila yung manahimik saglit at magpakabait. Diba? Ayan Boying is reported. Di man lang question mark. Dapat, gano'n na lang. Is Boying Rimulya reportedly rushed to hospital? Dapat tanong na lang eh.
kahit papaano, hindi pa sila magmumukhang fake news. Ito talaga, parang breaking news no? Well, ano po ang inyong opinion? Kalat po natin to para malaman po ng mga kababayan natin. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.